Patuloy po natin pamimigay ng mabuting pastor. Bahagi yun na kung saan ay patuloy tayong naniyakan ng Jesus. Sa Ebanghelyo na pinahayag mula pa rin kay San Juan ay the whole of chapter 10 ay tumutukoy sa mabuting pastor. Si Jesus na mabuting pastor at nawa ay maging halimbawa natin, maging modelo bilang mabuting pastor. Ang contrast ng binigay ngayon dito sa Ebanghelyo ay tungkol sa upahan at tungkol sa mabuting pastor. So, kaya lang nagtatrabaho at gawa ng inuupahan ka. May bayad ka. Kaya ako minsan sabi, bayad ka. Yun yung pagkilala. Well, sa ibang bansa, lalo-lalo sa mga Western country, talagang may sweldo, no? Yung mga pari doon. Pero hindi na ulit dahil may sweldo. Yun na. Pero yung sabihin, ay hindi lang dapat yun. No? Ang isang inilay na halimbawa ito yung nangiiwan ng kanyang tupa. Dahil lamang mayroong asong lupa. Kaya save yourself. Yun ang isang unang aksyon. Bagaman sabi nga namin, ay ito ay kalimitang reaksyon ng tao. Iligtas mo ang iyong sarili. Pero yung mabuting pastor, hindi. Handang ialay ang kanyang sarili para sa kanyang tupa. Handang magsakripisyo para sa kanyang tupa. Kaya nga ako mga maalala, yung nakaraang linggo, ang pag-ibigay natin tungkol sa tinapay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At higit sa lahat ay tumutukoy sa banal na Eucharistia. Ang tinapay na inihahati at ibinabahagi. Pagkakataon, inahati at ibinabahagi. Nag-aalay para sa iba. Hindi para ikaw ang mag-alaya ng buhay ng iba. Kaya yung panyaya na pinahayag ni Jesus ay bahagi yun. Isa rin yung panyaya na pinahayag na ni Jesus at ng Ama. Nanawa ay magiging ng tupa sa kanyang pastor. Kaya napakahalaga na makilala. Sabi nga ay you could not manage what you cannot measure. Alam mo ba yan? Na susukan mo ba yan? Nakikita mo ba yung kanyang katatayuan? Kaya mahalaga na makita ko yung ugnayan na yan, natawa ko sana ay higit na pagyabunin para mapangalagahan. Kaya nga, kung sino, yung
hamon ay pinahayag ng mga may kapatid ay relational, relasyon ng alin ng tupa sa kanyang pastor, ng kanyang mga pinamumuluan at ang kanyang namumuno. Ito paano magagabayan kung wala kang nakikitang unayan at pagkakilanlan para umakita ko namin. At yun kung isa, ay sabi nga ko namin, yan ay hindi sana. Yan ay kinakailangan magpatuloy sa nabanggit ng pag-iwas. Ano pa? Yung pakikinggan, yung pakikinggan, yung pakikinig. Kapag ikaw ay tunay na tupa, nakikinig ka. Napakahalaga, lalo na ngayong panahon na ito, yung listening. Yung sabi na natin, yung napakalapit ng salitang listening at saka yung pagsunod, obedience. So, pag sinabi natin, hindi ka kasi nakikinig, bakit hindi nakikinig? Hindi sa pagkikinig ko sinabi niya. Ngunit bakit hindi ka sumusunod? Kasi kung talagang nakikinig ka, susunod ka. Yun na napakahalaga ng makita ko natin. Kaya, sino yung upa ay yung mga nakikinig, yung mga sumusunod. Sino yung pastor, hindi yung pinakakiligan at yung sumusunod. Kasi bahagi yun, nabanggit ko na rin ang natin, na kapag ayaw nyo sa tao, ito yung pinag ko na ikaw ay makinig, mahirap makinig sa tao ayaw mo at sumunod. Kaya kung minsan yung mga magulang na itong batang ito mas nakikinig sa nanay, mas nakikinig sa tatay. Kasi yun ang mas kinikilala niya pastor. Bagamat bahagi ng human nature na nakikita ko namin. Pero ito kung talagang itinuturi mo na yan ay pastor mo, dapat nagdiwanag, nakikinig ka. Kung hindi ka nakikinig, isa rin yung pinapahiwag ng hindi tinuturi ng pastor ko. Kaya nga ko po siya, ang panyay na pinakain ko na sa siya. Kung tayo mga tunay ng mga tupa ng ating Panginoon sa Kristo, kaya yung ating itinuturi ng pastor, dapat naroon ang ating attention, pakikinig at pagsusulitan